sa panganganak. Ilan lamang yan sa target ng pamahalaan sa taong 2015. At yan po'y nakapaloob sa Millennium Development Goals ng United Nations. Ngunit, pangamba ng Philippine Institute for Development Studies, mahirapan ng Administrasyong Aquino na matupad ang mga ito kung walang sapat na pondo ang pamahalaan. Kaya naman ang panukala, magdagdag ng buwis. Bagay na agad naman tinututulan ni Pangulong Noynoy Aquino ang polisiyang no-new tax ni Pangulong Aquino. Yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang ating ekonomista, Professor Winnie Monzon. Maring Winnie, anong no-new tax? Lahat ng departamento parang ang higpit-higpit. Tayo muna, diba? mag-good morning muna ako. Good morning. Pera to ng bayan. Talaga, ako, I totally agree sa Philippine Institute of Development Studies. Na Ayan kailangan ang think tank ng government. Oo, sinasabi ng ating administrasyon, kailangan talaga, kailangan natin makamit yung tinatawag na Millennium Development Goals. Alright? Pero hindi lang yan. Hindi naman ang mga taxes na sinasabi naman ng PIDS, hindi yung income taxes at saka yung VAT. Hindi naman, ayun ang sin taxes. Alam niyo mga kapuso, na sa Pilipinas, pinakamababa po ang presyo ng sigarilyo dun sa ASEAN. Okay? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas, pinakamababa. Yung tinatawag na Bloomberg Initiative countries. At saka pinakamababa po ang mga buwis. Alam nyo kung si Chat Manasa ng PIDS, pinag-aralan niya ito. Alam nyo mga kapuso, na kung lang, yung buwis, the current rates ay in-apply po doon sa presyo na ngayon ng mga sigarilyo. Alam niyo kung magkano ang increase? Wala, Ang 37 billion pesos. Alam niyo kasi, yung presyo na basehan ng ating mga taxes sa sigarilyo ay presyo nung 1996 pa po, mga kapuso. Hindi na tumaas yun? Hindi. Ayan ang nasa batas pinasok yan doon sa bicameral committee na yung presyo ng basehan noong 1996 at hindi pwedeng palitan yan hanggang hindi nag-approve yung Kongreso. So, amiendahan. 2011 na ngayon. Isa lang provision na amiendahan. Sinabi ko na yun noong 2005 nung pinag-uusapan nila ang batas. Paano amiendahan Ang lakas-lakas po ng cigarette lobby dito sa Pilipinas. Paano amiendahan ng Pangulo naninigarilyo? Bakit? Ako nung pinasa yung, ako'y 3-pack a day si naninigarilyo ka nun? Diyos ko. Pero ang sinasabi ko, kung nalaman ko, nung bata ako, nung nag-umpisa ako ng sigarilyo, kung ano ang mga epekto ng sigarilyo, etc. Di sana hindi na ako nag-umpisa. Alam nyo, pero, alam nyo. Ano nakita natin? Kailangan magsumbong ako. Alam nyo yung mga countries like Thailand and Singapore, yung kanilang sigarilyo, may litrato yan. Alam nyo kung saan galing yung mga litrato yan at saka yung package yan. Dito sa Pilipinas, ginagawa na. Dito? Of course, ginagawa yung mga litrato. Yung litrato dito? They're exporting it. Pero hindi pinapagawa dito ng cigarette lobby. May batas tayo para dun sa larawan sa mga cigarette pack, hindi batas, yung tinatawag natin Tobacco Convention, Tobacco Control Convention, na signatory ang Pilipinas, at rinatify ng Senate. Bukod sa sigarilyo, alak, pwede rin. Pwede rin ang alak, pero ang sigarilyo, ang talagang, wow, do you know that there are 87,600 Filipinos who die a day from cigarette? Sama mo na si Joe Ramos, yung anak ng dating Pangulo. Oh God, yeah, because she was a smoker. At saka the tragedy pa ito, Arnold. Kung ikaw hindi smoker, pero yung mga kasama mo is nagsisigarilyo, ang second hand smoke, mas malakas pa ang epekto. Kesa sa naninigarilyo. Kaya, itong buwis na ito, please, you want 40 billion pesos just like that? Magkano ba per stick po ang buwis ngayon? I don't, something like per stick. Siguro something like 3 centavos. 3 centavos? Something like that. Ano ang dapat na buwis niya? I don't know. I don't remember. Kasi baka sabihin naman na anti-mahirap to. Muna, sandali lang. Ayan tataas ang presyo ng sigarilyo, yun ang libangan ng mahirap libangan, kalusugan nila. magkakasakit sila Mas mahal ang gamot. sila. Mas mahal ang gamot.
my goodness, the mother, I mean, the wife and the children of that naninigarilyo is going to be very happy because meron mas marami silang pagkain kasi hindi na naninigarilyo kayong tatay. Sa bansang... Pwede ba, wag yung... Sa bansang Australia, ang latest ngayon, talaga matindi labanan sa isang cigarette company doon. Ayaw na ng Australia doon sa naturang cigarette company. Kita mo na yan. Alam niyo yung Nueva York, kakapapasa lang nila. Ang mga litrato, kasi mga 40, I think, or 60% of the package is litrato. Diyos ko, Pero, talagang maririndi ka. Maring Winnie, yung sinasabi kasi pag narinig ng taong bayang bagong buwis, hindi kaya ito parang sabihin na pinangako mo nung campaign. Ayan ang maganda. Ito po ay hindi bagong buwis. Ito ay sinasabi lang, pwede ba yung presyo na basehan ng buwis na ito gawin ng current imbes na 1996? Saan ka naman nakakita ng presyo na ang ginagamit ay 1996 prices e nasa 2011 kailangan ma-define yung buwis. Hindi yung buwis ng sweldo natin, yung take-home pay nyo ay hindi mababawasan. Hindi! Ang gagalawin yung eto, hindi yung naman sigarilyo. yun ang sinasabi ng PIDS. Ang tinitingnan lang ng PIDS, yung mga pwede talagang at dapat. Hindi maghihirap ang Pilipino lalo. Lalong gaganda ang kanilang welfare kasi makakuha tayo ng dagdag na revenue. Dagdagan revenue. Mga magkano pag in-adjust po yung ano? Magkano Maring Winnie? Pag in-adjust yung buwis sa sigarilyo, magkano yung agad na pasok sa kaban ng bayan? Ang calculation ni Chat Manasa ng PIDS for 2009, 37 billion pesos. Wow. You don't touch the tax. You just say, what is the price of the cigarettes now? Yung correct sa panahon prices. ngayon? Yes. Kinokorek lang. Kinokorek lang po. Ba ilang school rooms 37 billion. Ang gusto lang ng mga nagkukuha na, pwede ba gawin na lang yung automatic na yung indexation of prices para hindi ka na... bakit walang political will? Baka mga contributor to mga cigarette manufacturer sa mga politician. Noong 1996, nung inumpisa ito, nung ginawa nito, wala naman yung provision na yan na 1996. Naisingit. Naisingit nung tinatawag na bicameral conference. The third Congress. Talaga, baby. Talaga. Malakas yun. And the Philippines has been suffering for it since then in terms of health, in terms of lost revenue, etc. So sinasabi ko kay President Aquino, pwede ba? Kailangan natin makamit yung, if, I don't care of the MDGs, but yung education natin, yung health natin, tignan nyo kung magkano sabihin nyo walang pondo, meron yung pala. universal health coverage, mako-cover yan completely by the cigarette reform. Wag na natin sabihin cigarette tax. Sabihin natin cigarette tax reform. Pwede ba mga kapuso, please be with me on this and please be with the PIDS on this because it has studied this issue to death. Hindi pwede na yung increase yung collection at saka go after the tax cheaters. Ito pala nakaabang lang, no? Iko-correct mo lang. That is for the long term. Okay, babies? Salamat. Please, Salamat, Maring Winnie. Sorry, I'm very passionate. July 1, maghihigpit na po ang MMDA. Manghuhuli na ng mga naninigarilyo sa public places. Maraming salamat, Maring Winnie Monzon. Narito na ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito.